Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ng Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So may umuulit na card. Pag-isahin na lang natin yan. Umuulit din to. Ano ba yan? Double page naman ngayon. So, isa lang yan. So, 1, 2. Night ulit. O, triple night na to. Paano yan? Hindi na kasi yung pangatlo. Teka. Tingnan natin kung kakasya ba. Parang hindi, no? Hindi nga. Nasobran naman sa space. Teka lang, para presentable naman, di ba? Ay, isisin ko lang na konti. Ayan. So, yung isa palas na talaga. OMG. Pag ano, ulit-ulit di. Ano ibang choice? O, ito yung uli. Ito yung last card natin. So, ito yung pair 1. Pair 1. 2. Ay, tatlo pa lang ano to, tatlong night. Pair 1 yan. Ay, pair. Group 1 o group 2. Ito group 3. Okay, hindi kita. Kaya mamaya na lang siya sana. Maalala ko. So, okay, magsimula na tayo. Interesting. Ayun lang nangyari na sunod-sunod na ano. Sunod-sunod na magkakaparehas ang mga cards. Ito ngayon lang nangyari na puro night. Ito may case naman na double page, pero ito triple night kaya ito yes, three of swords. Pero teka tagawan ko ng ano yan, scenario. Ito huwag masyadong mabahala, tingnan natin mamaya kung ano negative ba talaga to o hindi. May ano naman mga cards na clarifier. So doon natin malalaman kung negative nga ba siya talaga o hindi. So bago ako magsimula, meron tayong Knight of Wands, Knight of Swords, Knight of Cups, Page of Pentacles, Page of Cups, saka nga yung The Devil. Ngayon, yung triple night natin, kinalarify ng Three of Swords at The Lovers. Maraming wedding case dito. Sabihin natin triple nga, maraming night pala to. Sabihin natin may
discussion na maaring mangyari. Discussion tungkol sa relasyon. Meron tayong lovers. Parang mag-heart to heart conversation yung mag-lovers dito. Sasabihin nila yung pros and cons ng relasyon nila, yung strength at weaknesses. Ayun. So, yun yung unang scenario. Ngayon, pangalawa. Mapag-uusapan nila ang tinakbo ng relasyon nila. Ganon. Kumbaga, may kasi dito may tendency ng pag-bring ng nakaraan sa present. Hindi naman para ungkatin, pero para mas tumibay yung relasyon nila. Kumbaga yung mga problema sa past na hindi na solve, uungkatin yan. May tendency maungkat. Tapos since naungkat, try nilang i-overcome. Pero tingin ko ma-overcome naman. Ngayon, pwede rin tong ex na maaaring magbalik from the past. Ex-partner. Ngayon, dito naman tayo sa double page. Page of Pentacles at Page of Cups. Pwede magdugtong-dugtong yung mga grupo natin ng cards. Pwede rin hindi. May times na nauuna tong group 2 bago group 1. Pero yung group 3 natin, lagi siyang group 3. Never siyang naging group 1. May times din na kala ko magkakasunod sila. Kasi nagdurugtong yung group 1, group 2. Pagdating sa group 3, ang layo sa photo ka nung lumabas na cards. So, hindi ko talaga masasabi kung anong lalabas na scenario o reading. Meron din na akala ko hindi magkarugtong kasi yung group 1 saka group 2 hindi sila magkarugtong. Pagdating sa group 3 ay magkarugtong pala. So, tawag dito, hindi ko talaga masasabi ko anong mga susunod na scenario o sequence. Ngayon, tingnan natin ano tong page, double page, kung magkarugtong ba sila o hindi, o durugtong ba tong group 2 sa group 3. So, double page, maraming wedding case. So, sa case na to, may mga in a relationship na may anak na. So, all of a sudden, bigla nilang mapag-uusapan ng kasal, o baka diretso kasal na,
O baka nakaplano na. So, kung nakaplano na sa period na to, nakakasal na sila, mukhang tuloy naman sa kabila ng global crisis. Ito to dito to. Dito to sa double page. Ayan. Kaya lang kasi ilaw dito masyadong maliwanag. Hindi kita. Ngayon, ibang case, kung kasal na, pregnancy, possible din. Kundi pregnancy ay new pet. Ngayon, ibang case din magiging committed ang Sagittarius sa pagpapaaral ng mga anak sa kabila nga ng global crisis. Gagawa ng paraan na magkapera para matusto sa mga pangangailangan ng mga anak or pag-aaral. Priority ang mga anak. So, depende. Case to case basis. May iba kasi sa inyo na may anak na. May iba naman na wala. So, kung wala, di kayo yung tutulong. Maaring tumulong sa kapatid na may anak. Na yun nga, ma-provide ang pangailangan ng pamangkin o ng pinsan. Or, sabi natin yung partner nyo, yung may anak. So, alagaan. Committed na alagaan kahit di anak. Ano pa ba? Ngayon, ibang case, sa topic ng marriage, or career, may tao, probably mga anak, or ka-workmate na mas bata sa iba sa inyo na maaring maka-influence na magiging decision nyo sa period na to, or may matututunan kayo sa kanila sa period na to. Pwede rin ganoon. Parang yung iba tuturuan sila tuturuan sila nung someone na mas bata sa kanila, or kung di ganun mas bata ahead ang iba sa inyo sa taong to sa workplace, na para bang may matututunan kayo sa kanila kahit na ahead kayo. Mayroon siyang new idea na isasuggest sa iba sa inyo. Pwede rin ganoon. Ngayon, di sila nagdugtong Tingnan natin dito sa The Devil. Ito na. Kaya lang hindi kasya. Paano ba ito? Ito sa The Devil. Di sila nagdugtong. Tingnan natin kung magdurugtong ba. Sa The Devil, kasi nga may chance na ganoon. Kala ko di magkakarugtong. Dating sa The Devil kakarugtong pala. Pero sa dami ng sinabi ko, hindi ko na malala kung pagdurugtong ko ba. Pero tingnan natin. Ace of Pentacles. Kaya nang ilaw. The Devil. Ay,
Mina yung ilaw ko. Teka lang. So, meron tayong clarifier sa the devil, Ace of Pentacles. Teka, yung ilaw. Ace of Pentacles, 10. O, Pentacles, maganda naman, di ba? Yung dalawang card. Hindi naman siya necessary bad. Pero tingin ko magkakapera. Malaki yan dyan sa magkakapera ang iba sa inyo. O mapapermanent sa work. Sideline. Baka magka-sideline ng iba sa inyo. Increase salary. Increase. Basta may increase sa pera. Bakit? Dahil sa the devil. Bakit naging ano yan? Positive. Magiging ano siya, mala Capricorn, in a way na hard worker. Magiging hard worker ang iba sa inyo sa period na to. Kaya magkakapera. Baka mag-OT ng madalas. Eh, grabe din kung ano, dalawa trabaho. May iba kasi na gano'n, lalo kung nasa ibang bansa. Kasi ano, sa ibang bansa yata, hindi full time yung iba. Na-adjust nila yung work time nila. So, dito siya, example lang, sa company na to, for 4 hours yata. Dito naman sa company 2, mga 4 hours ulit. Depende sa kanya kung paano niya i-adjust ang trabaho niya. Pero may kilala ko ganun, dalawa yung trabaho niya sa abroad. Pero mahirap din, kasi syempre, dalawa yung pinagtatrabahuan mo. Ang hirap mag-adjust. Dami mo iniisip. Pero gano'n Hindi aalintanain. Hindi indahin na lang. Hindi indahin ng Sagittarius ang pagod. Maging good provider lang sa mga taong nangangailangan ng tulong niya, especially family, whether sariling family to o biological family. Ngayon, siguro ang downside lang nito, di ba, magkakapera dito. May iba nga baka magka-business, tayo ng sarili niyang business. Ang problema nga lang, magiging greedy. May pera naman siya, nagkapera naman, kaya lang dun papasok yung the devil na magiging greedy, madamot. Pero again, ito, ang ganda, from Ace, naging 10. So may opportunity na paparating sa iba sa inyo, probably regarding money, career. Saka big amount of money to. O baka magka-loan. Ang iba sa inyo ng malaking halaga. Basta ang team dito sa tatlong card na to magkakapera. So kung hindi promotion to, di inheritance. Inheritance in a way na nagbenta ng bahay lupa, di may buyer na. Ngayon, ibang case, yun nga, umutang, malaking halaga. Kasi abundance din naman to. Kahit ito nga Pero ito big, ito small. Ayun. Ibang case din magiging busy ang iba sa inyo sa kanilang family business, kung meron man. Or magbo-boom ang kanilang apartment, kung meron man. Kung may iba sa inyo na gano'n, nagpapaupa ng apartment, building, ngayon, magbo-boom dito. Kaya lang nga, the devil in a way na
Yung iba kasi sa panahon ngayon ay naghihikahos. Dahil sa global crisis, yung iba naman sa inyo ay nagkapera kahit ganoon. Kaya lang naging madamot. Yun lang. Hindi sila nagdugtong-dugtong na. Wala akong nabanggit na relationship. Meron ba? Oo, yata dito, no? Sa part na to. Sa rumble na sila. Wala tayong naging isang direction. Or story. Tama ba? Teka nga, parang mali yung arrangement. Minsan kasi binabalikan ko to eh. Teka. Ito dito. Para madaling mahanap. So, dito naman tayo sa susunod. Pang masasabi nito. Ibang senaryo. Ito, leadership, longevity. Ayan. Leadership. Promotion to. Depende. So, sabihin natin may iba sa inyo na probationary pa lang. Probationary, job order. Kung nasa private company, di probationary, di ba? First 6 months. Ng iba naman nasa government. Sila ay job order. Kumbaga may transition na maaaring mangyari. Paano yun? So, from probationary, yung sinabi ko kanina, magiging permanent. Yung nasa job order, magiging casual. Or yung nasa casual, magiging permanent. May improvement. So, kung di nga promotion, di ganoon. May transition ng rank. Leadership, longevity. Yun lang naisip ko, leadership, di sa work it. Diba? May hina-handle kang mga tao. Or mas bata sa iyo. Ay, mas bata. Mas below sa iba sa inyo. Ganong magiging detalye dito. Parang may improvement ba na maaaring mangyari in a good way. So, yung coffee natin hindi ko binu-view as negative kasi maganda naman to. Stork natin. So, yung ending ay yung current na trabaho. So, may promotion nga. Mag-i-improve So, iiwan na niya yung dati niyang trabaho dahil mag-iba na siya ng job description. Ganda thing. Leadership. Ano ba? Pag-leader. Ayun lang talaga naisip ko. Work. Sa work to. Longevity di pang matagalan na o magiging permanent. So, ito. Improvement to. Card ng improvement. Stork.
improvement, advancement, progress. Ngayon, iba pang senaryo. Ito, grounding naman, oh. Potato ba to? Oo nga. Ito, basil. Anong meron dito? Grounding trust. Grounding trust. Siguro kaya grounding tong potato kasi nasa ilalim ng lupa. Itong trust, di ko lang bakit naging trust yung basil. Siguro dahil pwede rin siya sa love. Ewan ko. Kasi ano yan eh. Parang may ganam sa witchcraft na all about plants, herbs. Ayan ito, babae, oh. Dalawa pala. Ay, Diyos ko po. Mga partner ang panungas. Sumakit ang ulo ko. Kasi alam ko maganda tong basil. Parang may nabasa ako na maganda siya itanim kung may karelasyon para ma-secure yung relationship against dito sa jealousy. Mag-ground yung relationship kaya may trust. So overall, tatamaan ng reading natin ay babae. Babaeng Sagittarius. Na huwag siyang mabahala. Huwag siyang mabahala sa topic ng taong ahas. Pero again, sabihin na lang natin love. Kasi, yun nga eh. Parang nabasa akong basil eh. Maganda itanim sa bahay kung may karelasyon para ma-secure yung relationship against jealousy, unfaithfulness, betrayal. Teka nga, hanapin ko rin sa internet. Teka. Basil spiritual benefits. Protection daw. Eto, basahin ko na lang ayon sa Google. Sa AI ng Google, si Gemini. Sabi, basil is widely regarded in folklore and magical traditions as a potent herb for protection, purification, and attracting prosperity. Known as the herb of kings, it is used to repel negative energy, enhance love, and promote peace, particularly in Hoodoo, Wiccan, and Hindu practices. It is often associated with the element of fire, and it is believed to boost intuition. So, pwede nga talaga rin siya sa love and peace. Sabi dito, love and peace. Basil is believed to soothe tempers, bring harmony to a home, and strengthen romantic connections. Diba? Kasi nyo nabasa akong tungkol din sa love. So, in short, wag mag-alala yung babae na may aahas sa kanyang karelasyon dahil protektado siya nung basil. So, doon papasok yung grounding in a way na secured yung relasyon. Walang masama kung magtanim din itong basil para mas effective. Lalo na kung maaligid na may maaligid na ahas or ex or someone new sa karelasyon nito. So, kung alam na sa sarili na, yun nga, may pinagseselosan na siya or baka nga naging third party na to at sabihin natin
may eksena pa rin. Di, walang masama kung magtanim na itong trust. magtanim ng basil. O, gusto nyo, isama nyo na rin itong potato, para may pang french fries na rin. Anyways, pero mas okay itong basil. Pero again, kung trip nyo din, sama nyo na rin pati potato. So, last spread na to. So, yung babae natin dito, pwedeng literal na Sagittarius, or halimbawa, may friend kayo na yun nga, ganun yung sitwasyon, may pinagsisilosan siya, or ng babae yung asawa niya, o di advisesan nyo na lang na magtanim nito basil. Who knows, baka makatulong, 'di ba? Pangtabo ay nito ang ahas sa buhay niya o ng kabit, kung proven na, or enemy na lang niya in general, enemy sa love. Dito naman tayo sa huling spread. Lettuce, desire. Eto, pumpkin, kalabasa, productivity. Meron dito. Meron tayong birds. Desire, productivity. Desire, productivity. No kaya yun? Productivity. Kasi pag sinabi mong productivity, galaw ka ng galaw. Hindi naman siya literally sa work lang. Pwede, hindi ka mapirmi sa isang tabi. Kung gusto mong maging productive, may ginagawa ka. Or may napapala ka sa ginagawa mo. Hindi nasasayang oras. So, in short, baka all of a sudden ay bigla na lang maisip ng iba sa inyo na gumala. Hindi mapirmi sa bahay. Gusto niyo gumagala, or kung nasa bahay lang talaga at wala namang pupuntahan. So, sa period na to, para bang lagi siyang busy. Yung Sagittarius, laging may ginagawa. Hindi siya mapakali nang wala siyang ginagawa. Laging naglilinis, laging nagkukutkot ng kung ano-ano. Yun yung gusto niyang gawin sa period na to. Maging productive. Kasi magiging restless na to eh. So pag restless, galaw ka ng galaw. Ito motion, movement, ito productivity o desire. Desire na gumalaw ng gumalaw. Or so gumalaw ng gumalaw, kundi traveling. So iniisip ko kung content creator ba yung tao. So ayun, lagi siya naggagawa ng content niya. Busy yung mind niya kakagawa ng content. O kakaisip, anong content ang gagawin niya kung content creator. Ano pa ba?
So, nasabi ko na yung gala ng gala, no? Or desire na magbakasyon somewhere. So, kung hindi ganoon, ano kaya ang ibang may isip ko dito. Parang gusto niya magdaldal ng magdaldal. Gusto niya magturo. Mag-aral, tapos magturo at the same time. Ayan. Wala nga maisip eh. So, dito naman tayo. Sa last deck ko, babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Bali, general advice at prediction na to sa period na to. So, basahin ko na lang. Madali na maintindihin dahil basic English lang to. Sabi, stay optimistic. Your dreams are coming true. Don't quit right before the miracle occurs. Eto, watch your thoughts. It's important to only think about what you desire, not what you fear. At ang uli, alchemy. Sabi naman dito sa alchemy, you have the Midas touch right now. Yung Midas touch, sa Greek mythology yata yan eh. Ano tawag dito? Yung tao or God ba yun? Na may kakayan siyang pag tinouch niya yung gamit or anything, nagiging gold. Kaya Midas touch. So gold touch. Anything na parang matuturn nyo into gold or value, into something na may value, great importance siguro. So okay, basahin ko na lang. You have the Midas touch right now, and every project you begin turns to gold. Ayun na pala, nagano pa ako, explain pa ako. Ito na pala yung explanation. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.